The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. There was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." His mother said to the servers, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding 20 to 30 gallons. Jesus told the servers, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then Jesus told them, "Draw some out now and take it to the head waiter." So they took it. And when the head waiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from, although the servers who had drawn the water knew, the head waiter called the bridegroom and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior one, but you have kept the good wine until now." Jesus did this as the beginning of his signs in Cana in Galilee, and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. You cannot love the others if you don't love yourself first. Ito ang isang sa mga pwede nating matutunan sa buhay. Sinasabi natin ng madalas na tayo ay nagmamahal kasi tayo, inuuna natin ang iba. Tayo ay nagbibigay ng panahon sa iba. Tayo ay gumagawa ng lahat, para sa iba. But to the point that most of the time, we forget ourselves. It is not loving, my dear friends, if we will not love ourselves. So we can love the others, but again, in the end, so we feel emptiness in us that sometimes hurt us. Nakakasakit na mga bagay na hindi natin maunawaan sa ating buhay na nagresulta ng hindi maganda sa ating sarili. So kakaiba kapag tayo ay nagmahal ng iba pero hindi natin minamahal ang ating sarili. Pero ang tanong ngayon is, how to love? Paano po ba talaga magmahal? Mga kapatid, ang tanging makakapagturo sa atin ng tunay na pagmamahal ay tanging ang Diyos lamang. If we will look at our faith, we will see how God in each moment teaches us how to love. In the Old Testament, when we read about the creation of the world, we knew that God created all of us out of His love. Tayo po'y nilikha ng Diyos dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. Walang ibang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin na nilikha lang niya tayo. Nilikha niya tayo dahil mahal niya tayo. So unang itinuro sa atin ng Diyos patungkol sa pagmamahal is that love is giving. Ang pagmamahal ay pagbibigay. Kaya nga, nilikha niya ang lahat dito sa mundo. Ang kanyang pagmamahal doon ay ang pagbibigay ng buhay sa ating lahat. Kung ating titignan sa mag-asawa, ang paglikha ng pamilya ay isang paraan na pagsasabi na ang mag-asawa ay nagmamahalan. Kasi sila ay nakabuo ng mga anak. Sila ay nakabuo ng pamilya. At napakahalaga na ating titignan sa ating mga sarili. Kapag tayo
ay talagang tunay na nagmamahal, no? Madalas, dapat bigyan natin ng atensyon, no, ang patungkol sa pagbibigay. At kapag ito ay hindi natin ginawa, no, ito ay magiging question, no, sa ating mga sarili, tunay nga ba akong nagmahal? Pangalawa, no, patungkol sa pagmamahal, ay natututunan natin, no, sa ating din Diyos na si Jesucristo. Tunay nga naman, no, nung siya ay nabuhay dito sa mundong ito, natuklasan natin na ang pagmamahal dito sa mundo ay kailangan ng pagkukumbaba, pagiging humble, no? When God became man, He humbled Himself. Ito ay isang tunay na expression of love in our lives. Kapag nakakalimot po ang tao na maging mapagkumbaba, meaning to say, no, he's always looking or she is always looking at himself or herself as someone superior than the other, then he or she will never see the other. Titingnan mo palagi ang iba na mababa sa'yo. Hindi ka na magpapakababa, no? Nang sa gayon, you will acknowledge the other, no? The same is true, no, sa ating relasyon sa Diyos, no? Kapag hindi na tayo nagiging mapagkumbaba, hindi na po natin nakita ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga, ano, ang ikalawang itinuturo sa atin, no, ng Diyos kapag tayo ay dapat magmahal, maging mapagkumbaba. Ginawa mismo ng ating Panginoong Jesucristo yan, no? Diyos na naging tao. Ito'y tunay na ekspresyon na siya ay mapagkumbaba. Kayang-kaya niyang gawin ito, pero dapat hindi niya ginawa, pero ginawa niya because He's teaching us to love, and that is to be humble. Pangatlo, na pwede nating matutunan sa tunay na pagmamahal, ang ginawa ng ating Diyos, no, bilang siya ay isang Espiritu Santo. Ang pagmamahal ay pananatili. That is the promise of our Lord Jesus Christ, no? I will be with you until the end of time. Ako ay makakapiling niyo hanggang sa dulo. And that is what the Holy Spirit is doing until now, until the second coming of Christ. Nananatili ako sa piling niyo hanggang matapos ang lahat dito sa mundo. And that is loving. Hindi nagsasawa, hindi nawawalan ng gana, hindi sumusuko, you continue until the end. In our first day of our novena in honor of Our Lady of the Rosary of Manaoag, we look at Mary, no, and how she understands loving. Nakuha niya ang kanyang pagkaalam sa pagmamahal sa kanyang anak na si Jesus. Tinitignan natin, no, na si Maria, katulad ni Jesus, natutong maging mapagbigay. Piruin natin, no, binigay niya ang kanyang buhay para maging ina ng Diyos. That's being obedient. That's being giving. And everything that I will give is because I love my son. Secondly, no, Mary is a humble person. Hinayaan niyang Diyos na kumilos sa kanyang buhay. Kahit na ito ay kakaiba, kahit na ito ay para sa kanya hindi niya maunawaan, kahit para sa kanya, no, hindi dapat, no, hindi mangyayari dapat ito dahil hindi ako karapat-dapat at imposible na mangyari ito sa aking buhay. But again, she remained humble because she knows that it is the Lord's way for her to understand love. And lastly, no, nanatili si Maria. She remained until the end of the life of His Son at the foot of the cross. Yun po ang pagmamahal. Dakila, tumatagal hanggang sa dulo. Hindi kailanman, no, tumitigil, palaging nagpapatuloy. My dear friends, ipagdasal po natin, no, sa ating mahal na ina na tayo matutong magmahal, nagbibigay, nagiging mapagkumbaba,
lalo't higit sa lahat, nananatili. Please.